ng kanila flicker or yung mobility spells nila, matatrap sila dun sa pader ng Badang. And speaking of the trap, ay makikita natin yan mamaya dahil game number 2 is now on for the side of the Versatime and the Alter Ego. Tingnan natin kung makakabawi ba dahil una nakakuha ng puntos ang Alter Ego. But right on the track, yung dalawa doon sa may mid, ganun pa rin naman yung gagawin. Nakita natin for the game number 1, masyadong intense yung dalawa but this time, ingat na yung Versatime. Yun yung nakikita natin na ngayon. Baka keen keen detail yon that they have to play this slower. They don't have to play aggressively. Yes, they do have a timing to watch out for. Pero Versatime, sila yung magdidikta kung kailan magsisimula yung timer na yun eh. Kasi right now, they still have the damage, the early game damage to call the shots this early game. Uy, pero ang aga ng approach nun, coming, from Dalvin, ino-open lang dito for the lantern. Naka-ready din si Afan do'n para lumapit, pero 'di natatangay ng Versatime. Alam nila na potential baka mabigyan pa ulit ng another kill si Dalvin with that Sushin. Ito na nga yung sinasabi natin. Hindi mo talaga gustong bigyan ng kill si Dalvin kasi nakita na nga natin from game number 1 how well he scales on getting that gold lead. Pero you have to watch out pa rin kay Justinian kasi this is a Nolan. This is gonna be a very mobile hero who has the potential to burst down a lot of the squishy heroes on the side of Alter Ego. Lalo na 'no, 'pag nabubuksan niya yung mga realm niya, being the Nolan. And speaking of the realm, grabe din yung focus dito ni Xiaoqi. And si Castle, sila yung nagtatapat pa nung game number 1 but this time mahihirapan sila dun sa may baba. Turtle is up, peso ngayon sila Alexander and Dalvin. Alter Ego will take that lead pero hindi pa rin nila matanggal yung Alice. Tuloy maganda kasi for that XP of the Alex, kaya niya makapeso kahit saan. Dito na natin makikita rin yung highlights sa kung saan utility roam ka, utility jungle ka kasi ikaw yung makakahawak ng objective and ayun na nga nabigyan pa si Justinian. Si Alexander ata ay masusunod pero buti na lang nandun si Afan with that Appraiser's Wrath to take Castle out. Pero ito meron pa ata sila mabobonus at si AFK ay mahuhulog at mamatay na rin. Tuloy pa rin yung pressure na galing sa Alter Ego. Si Dalvin, 1 HP na Dream pero tuloy pa rin na tumutulong sa team niya. And there goes 4 of Versatime's players. 3 kills for the side of Xiaoqi with that blood. Oh, talaga naman. Mapapanganga ka sa Alice ng Alter Ego. The turtle rather is still present pero yung claws dito Ayun. for Castle hahabulin si Afan yung makakakuha ngayon ng turtle. Mukhang mahihirapan yung Versatime dahil yung XP laner yung tumataba ngayon. If we're looking at that, si Alice na naman yung parang pumapantay kay Paquito sa XP lane. Pero ito na nga, mabibigyan pa si Kojic with that combo. And ayun na nga, that wall was what prevented Kojic from quickly disengaging. Alam naman natin yung mini stunts na na-offer niya ay napakahirap i-timingan para maka-blink or dash out from his walls. Sobrang hirap naman ng ginagawa dito ng, Versatime. They are trying to somehow calm themselves na, "Okey, 'wag muna tayong sumabay do'n sa pressure ng Alter Ego." But tatlo yung nag-dive do'n sa loob ng turret. Wala na silang pakialam kahit mabawasan sila ng tore. Apat ngayon yung magpu-push. Lantern will be present para kay Dalvin. Hindi niya madadampot ngayon sa side niya si Kojek. Yung beacon pa nga yung makokopya dito for the IMU ng isang Valentina. Pero wasted lang yung ultimate na yun dahil force lang yung ginagawa ng Alter Ego ngayon. Agree. And it's because of the aggression na pinapakita ng Alter Ego. Medyo nakakahawa kasi yung aggression because you are as Versatile, syempre nakita na nga natin yung lineup nila. They do want to end this game or this game quick kasi may timing sila. And dun ko sinasabi na nakakahawa yung aggression kasi nakikita natin na tuloy-tuloy pa rin yung pressure ng Alter Ego at gustong sabayan ng Versatile pero nakikita natin may gold lead na nga yung Alter Ego. Ito na nga yung balagbagan. Sumali na nga si Dingaray para lang mag-blazing duet doon. At si Dalvin, sobrang aggressive niya, very forward-facing pero malilinis pa ni Castle. Tuloy pa rin ata, gusto pa rin nilang bigyan si Dalvin. This is the Paquito from the river and we saw that they did a beautiful recovery from the start of the setup na ginagawa ng Alter Ego.
Alam mo, ganda na setup for the Versatile na hindi sila nakipagsabayan do'n sa Alter Ego. Masyadong malalim yung puwesto ng Alter Ego, but the moment na nakabelo yung mga suntok ng isang Pakito over Castle, which is one of the MVPs of the play, nakikita natin yung habol do'n. Blazing Duet yung mafo-force naman pa Dingaray, but it will not be enough along on the side of the Crimson Beacon with Dalvin dahil yung pasok mula do'n sa may likod, yun yung nakakuha ng point. Given na si Castle pa yung makakakuha ng double kill and si Kojic din yung makakahabol ng another good point dahil yung Valentina niya yung magtu-turn down sa isang Sushin. Yun yung nakikita natin talagang River Pakito from the experience. Kung nakita niyo yung mini-map, guys, talagang nag-marathon siya para makahabol doon. At buti na lang kasi na ROI nga siya doon sa kanyang rotation na yon. And then, eto naman yung Alter Ego, they are down to a 1,000 gold lead on against Versatile. Pero hindi pa naman tuloy yung, hindi pa naman tapos yung laban kasi meron pa nga early game timings. And ayun na nga si Justinian na timingan niya si Sayuki, si Nino, pero baka mabibigyan because this is the 4-1 rotation that they've been trying to make work nung game number 1 pa. I think they are somehow trying to make Dingaray for the side of the Alter Ego na basagin itong top turret na to for the side of the Versatile. But it will allow naman for the Versatile na makabawi sila at makahinga dahil si Justinian yung nakakuha ng point. But this time, kailangan pa rin isipin ng Versatile kung papaano sila maglalaro inside the map dahil may potential pa rin for those damages as long as nandyan yung Alice. And si Dingaray yung iniintay na damage din for the Alter Ego. Yung kailangan ng Alter Ego right now, kung sila yung nagpapahawa ng aggression for Versatile to be more aggressive, they have to still do the same. They have to apply the pressure kasi they also have a good early game lineup eh. Pero yung difference na may insurance policy sila onto the side of their Claude. So ngayon, they have to really respect the damage Versatile has, pero they also have to understand they have what it takes to make damage and impact happen during their timing. Yung speaking of the timing, si Shauki yung makakakita dun sa isang Nola na with Justinian. Pero back off muna ng konti dahil another turtle will be present and yung demon item nakikita ko na kay Dingaray so mag-i-start na mag-spike up yung isang Claude para magbigay ng mga free hit moments niya dito. Maganda yung peso na Alter Ego. Yung approach naman ng Versatile yung masusundan. Pero tingnan natin kung sino yung makakakuha ng turtle. Gusto ko yung ginawa ng Alter Ego doon. Talagang tinarget at prioritize nila si Castle kasi alam nila siya yung makaka-burst down sa softies nila. At ayun na nga, nakita nila na visionan si AFK mabibigyan ni Dingaray. And then one pump and go alis na sila. Kaso si Afan naiwan ata trying to take that buff away. Si March yung nag-free hit doon sa isang side. Pero kulang pa damage niya. Si Sayuki, si Nino ay naiwan. Pero makakatakas pa. Verso still alive but that is a turtle objective onto the side of Alter Ego. Makakabasag pa nga ata dito yung Alter Ego. Tatlo yung mababawasan naman sa side nila. Pero yung tatlo with that blood, oh, yung makakahabol si Shauki, si March yung mawawala at dadamputin pa nga si Justinian. Mangangalahati yung buhay niya. Hindi nagagaya pa yung Real na yon dahil si Shauki yung hahabol ng kill at si Castle, yung Pakito ay tatakbo na lang dahil masyadong masakit yung isang Alice para sa play na yon. Alam naman natin na damage over time ang galawan ng isang Alice kaya medyo mahirap siya tumapat talaga maka-burst down pero as long as there are multiple ones doon naman nagsashine talaga yung Alice. Pero ito na yan, maganda yung recovery na ginawa ng Alter Ego and looking at the item check naman natin guys, oh, 1,800 or 1,500 more ang side ng ni Dingaray versus si March. Pero we are looking at almost a Trinity Force, a Trinity build onto the side of Dingaray. Kaya alam naman natin that he's farming really well. Siguro by 10 minutes or so, 10 minutes 30, meron na siya. Pero Versatile still on that timer. And nakikita naman natin na they are making the best case scenarios happen with their movements around the map. Alam mo, since binanggit mo dito si Dingaray, nahihirapan din si March para makakuha ng point, no? 2 death records, wala pa nakukuha na kill yung isang March, lalo na Clint itong pinag-uusapan natin. Kailangan magkaroon ng point or even the items para mag-collect yung spike ng penetrating shot niya being the Clint. Pero yung approach dito ng Versatile, ginagawan lang ng Visions. Alter Ego, they are trying to push
Versatile para hindi makalabas ng base nila. But the Lord is present na para sa dalawa, 10-minute mark, lamang ng 4 kills sa Alter Ego. And even on the money itself, 3K lang naman yung kalamangan. Pero mukhang tutuloy nga nila 'to. Si Castle napa-flicker na nga, napagamit, pero Dalvin babalik siya into the fray. Pero ayun na nga with that Throne of Ruin, para tuloy lang with that Blazing Duet. Ngayon, yung humahawak ng Lord, si AFK ata mabibigyan pero hindi naman. Meron pa naman, they are diving into deep to the side of Versatile. Pero that is 2 men down onto the side of Versatile, and Alter Ego has what it takes to take this Lord and secure it for free. But the same, parang di na ata gagana yung mga magical item, yung mga Dorani Kojic sa side ni Shauki, knowing na Alice is meron ng Regent Armor, so dead man na sa Basher para sa isang Alice ng Alter Ego. And ang ganda nung setup, no, after that Turn of Ruins, biglang pasok ng Blazing Duet coming from Dingaray. At hindi mo na mapipigilan yung isang Claude kasi automatically yung 3 core set of items na iniintay niya, nasa kamay niya na. Agree, kasi yung timing naman talaga yung doon. And speaking of Uy, timing, na-timingan nga si Afan dun sa bush check na yon. They knew that he was gonna try to invade that red buff, that orange buff, para lang masecure yung jungle choke. Pero Castle rin naman, looking at that, they are doing a lot of grass plays onto the side of Versatile kasi alam nila, yun na lang yung ganila. Pwede silang makapick off via sneaky, and hopefully getting that pick off is gonna change yung ihip ng hangin ng laro natin. At ayun na nga si Castle trying his best to survive, pero ayun, sapak-sapak, pero binalikan pa siya ng isang kamao galing kay Alexander. alam mo yung sakit na pakito yung gamit ni Castle pero siya yung nabibigyan ng mga pa-uppercut, siya Oo. yung nabibigyan ng mga jab dun sa point na yon. Sinusubukan naman ni Castle na makakuha kahit isang hero lang from the Alter Ego pero masyado ata mahirap yon. Lord is right here on the top lane. Nasa base na ngayon ng Versatile, mahihirapan silang depensahin ngayon, basag na yung turret, apat yung maglalaro sa may loob pero hindi ata magandang Uy! peso tumigil ngayon. Ayun na nga, binibigyan na nga with that Praiser Rat, nakatakas naman. Pero sino kaya mapupuruhan? Alter Ego might be able to defend this base, pero they are looking for a press forward kasi alam nila half health na yung mga lineup, mga heroes ng Alter Ego. Pero ito pa naman, they have to respect it. They're damage dealers. They need that farm. They need to find a way to get back kasi a 7K gold lead is no joke kasi lamang na lamang ang Alter Ego. Pero meron pang buhay, meron pa silang pick-off potential kasi yung Versatile yun yung impact talaga eh. Kailangan na lang dito ng versus time na i-control yung sarili nila. But good thing na nakakaiwas sila sa bawat setup ni Alexander and even si Shauki na nagmamata for this Alice. 13-minute mark of the gameplay. Masyadong kinakain na ng Alter Ego yung lahat ng resources for the Versatile. And walang choice ngayon ng Verso kundi depensa na clear ang kanilang base dahil butas na mula dun sa meetup base nila. Yun, yung magandang ginagawa talaga ng Alter Ego, yung ganun eh. Yung top lane kasi talaga, that's the long lane. So as long as they have that pushing, especially with that inhibitor turret out of the way, ibig sabihin nun, kailangan mag-decide ang Versatile kung ano yung kailangan nilang i-address. Yung lane ba? Yung Lord ba? Pero even then, because of that long lane advantage, may vision score, may vision check pa yung Alter Ego. Kasi as soon as they see 1, 2 heroes there, go time na para sa kanila. Ang hirap naman din na makahanap din siyempre for the Versatile. Kanina binanggit mo, Miggy, about the approach of Versatile na dapat at least isa makakuha sila, tanggalin nila yung isang hero for the Alter Ego. Pero paano nila gagawin yun? Dahil eto na yung punch up! Grabe Pero yung ayun pwesto dito ni Alexander! Makukuha nila yung Lord! And now, it will be the side of the Alter Ego. Sinubukan yung attempt for the Versatile pero masyadong maganda yung pagkakakonsildo ni Alexander sa likod. Exactly, kasi kung hindi nila maidadaan sa bush check, maidadaan na lang nila sa pag-vision via conceal. Yun yung kagandahan sa lineup ng Versatile, pero yun rin yung nagiging yung weakness nila. Pero yun na nga, nabigyan pa si Kojic because of the vision they were trying to give because they were in that bush. Pero it's because of that bush advantage talaga. Kaya merong galawan pa rin yung Versatile. Ito na nga ata, itutuloy nila, Shake.
Medyo mahirap ata dito ngayon. Lord, eh, nasa loob na ng base. Sinubukan na nga dito with the Storm of Ruins, pero yung Blazing Duet din yung may kasagutan. Mangangalahati na lang yung base. Game number 2. It's the Ooh. Alter Ego